May pera sa kape. Kape na nagmula sa bakuran, namunga, at naging kabuhayan. Sa likod ng bawat tasa, hindi lamang ito basta inumin. Makikita rin dito ang yaman at oportunidad na dala nito sa mga taga-Sagada. Halina't alamin kung paano ang kape ay hindi lamang nagbibigay ng lasa, kundi pati na rin ng ginhawa sa kanilang pamumuhay. Kaya mga ka-Tektrans, isasama ko kayo sa aking biyahe papunta sa Sagada! Nagkape na ba ang lahat? Dahil ngayong araw nandito tayo sa Sagada upang bisitahin ang isang coffee farm. Tara! Sa pagpapatuloy ng kwentong Tektrans, samahan niyo kaming kilalanin ang ilan sa mga beneficiaries ng Science and Technology Community-Based Farming ng Benguet State University. Magandang araw po! Ano niyo po kaya naramdaman ang epekto ng proyektong STCBF sa inyong produksyon ng Arabica Coffee Green Beans? Noong una kasi dati naman may kape dito sa Sagada, lalo sa aming barangay. Yung ano namin parang only a part of our life. Pero pagpasok ng STCBF, marami po kasi sa ano niya, hindi lang sila monitor kundi nagtuturo din po sila. Marami kaming seminars sa production. So nung nag-apply kami ng technologies na ano nila, syempre yung produce dumami, gumanda pa. So ngayon sabi nga ni manager, pwede ng quality na siya. Tapos yung dating kape rejuvenate namin, so bago lalong dadami, tapos lalong gaganda ang produkto. Yun po ang aming naramdaman. At saka sa pagkakainigan nyo namin, nag-expansion kami ng plantation. Kahit na alam nyo dito, liliit lang ang aming area. Kahit na ganito lang siya, din kami, nag-expand din po kami. Noon, 3 per household is enough. 5 trees per household. Pero ngayon, may nakatanim na ng 1,000 or less or more. Kaya dumami na ang kape dito sa Sagada. Naging negosyo na ngayon. Kaya kaming grupo magkakabalkada sa kape, may employee na kami. Si Vincent ang manager, may isa pang roaster, nagro-roast. Kaya negosyo na ang kape dito sa Sagada, at saka premium pa ang kape dahil sa mga seminars na doon kami natuto na produce ng quality coffee, at saka yung doon kami, some of us are full-time sa pag-aaliman ng plantasyon sa kape. In-acknowledge nila lang na coffee farming or coffee producing is worth. Isa sa mga naging aktibidad ng proyektong ito ay ang pagkakaroon ng mga seminars tungkol sa tamang pagtatanim ng kape at iba pa. Through the interventions that the project has introduced, the production of coffee green bean has increased from more than 1 kilo per tree from the former of 600 grams per kilo. So that is something else achievement, no, for this project. And also for the another one is, which is very important, they usually practice stripping of harvesting. When you say stripping, even if it is not matured, green siya, everything has to be harvested. So that will affect the quality of the produce. So that's why sometimes we taste the sour taste of the coffee, because stripping is not really, and then it destroys the plant itself. So nothing will be left
So that is not a good practice, no? And then another one is we found out that 20-year coffee trees have never been rejuvenated. And so with that, we did some rejuvenation. And so it was a very good experience that they became more productive than just being very tall and lanky and no production at all. It was also something to remember, no, because the growers, no, told stories that they're not selling the product locally, but there are many kababayans from Sagada who are bringing abroad, no, as a gift, because then we believe that it has been improved, the quality, because of the interventions that has been provided to these farmers. Salamat sa Picard, sa Hardik, kasi sila ang nagturo sa amin na mag-improve ng coffee plantation dito sa Sagada, at sila din ang nagbigay ng maraming seminars dito sa Sagada para ma-improve ang kape dito. Salamat. Thank you very much, the then Picard Hardik, now Coorcard. Thank you. Kahit nawala yung project, we'll still continue and do more. Yeah, as you have taught us. And we also na-miss ko yung sinid na they sent us for WOFEX, World Food Expo. So we cannot forget all those trade fairs that SACGPO or Go Sagada Gold have joined. So thank you very much. More power. May pera sa kape. Kami po ang beneficiaries ng CCBL BSU from Sagada. At ito ang aming kwentong Tech Trans. Hanggang sa susunod na kwentong Tech Trans, ako po si Tita Ja, ang makakasama niyong maglakbay sa Banyuhay. Marami pa kaming ikakwento, kaya samahan niyo ulit kami sa susunod na episode ng Kwentong Tech Trans. Banyuhay ng kwentong Tech Trans, sa paglalakbay ating tunay na makakamtan.